Marami na tayong napakinggan na kwento patungkol sa mga aswang sa kapiyastahan. Pero hindi ko akalain na may kwento pala ang lola ko patungkol din dito. Ating pakinggan ang kwentong madalas na ibahagi sa amin ng aming lola. Mapagpalang araw, Sir Nard. Ako nga pala si Roldan. At meron lang akong nais na ibahaging kwento sa inyo. Kwento ito ng aking lola, Lolita. Karanasan nila ito kasama ang kanyang kaibigan sa mga nilalang na kung tawagin natin ay aswang, at kung paano siya nakaalis sa nakakakilabot na pangyayari na iyon noong kabataan pa nila. Sa aming mahal na probinsya sa Bicol, di naman lingid sa ating mga mahilig sa katatakutan na karamihan ang kwentong aswang na ating napapakinggan o napapanood ay banda dito sa Kabikulan ang karamihan. Kwento po ito na madalas na ikwento sa amin ng lola. Lalo na pag matutulog na kaming magkakapatid kasama ang mga pinsan namin. Kaya kung mamarapatin nyo nais ko po sanang ibahagi nyo ito gamit ang kanyang punto di vista upang maayos natin itong mapakinggan. Narito na po ang mga kwento ng aking lola, Lolita. Taong 1982. Sa liblib na lugar sa kabundukan ng Kabikulan kami noon naninirahan. Ang aking inang at titang ay manananim ng gulay at ito na din ang ipinagbibili nila sa kabayanan sa tuwing sasapit ang araw ng linggo. 6 kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa panganay. Nang mangyari sa akin itong karanasan na ito ay nasa 12 taong gulang na ako. Mayo, buwan ng kapistahan. Naimbitahan kami ng aking kababata na si Merlita na magtungo sa kanilang baryo kasi malapit na ang kapistahan doon. Agad ko namang sinabi sa aking inang at titang at pumayag naman ang mga ito. Basta daw, huwag akong magpapagabi sa pag-uwi kasi lubhang delikado sa aming daraanan. Kung gagabihin man, ay mas mainam na doon na lang ako matulog sa bahay nila Merlita. Hindi ko naman pwedeng isama ang aking mga kapatid kasi mga maliliit pa ang mga ito. Ang kuya ko naman ay katulong ng itang sa paglalako ng mga gulay na aming paninda. Kaya ako lang ang sumama kila Merlita sa kanilang baryo. Di naman kalayuan niyon sa aming baryo. Habang naglalakad kami nila Merlita, ay masaya kami nagkukwentuhan. Tapos biglang sumingit ang kanyang ate Lydia na pag nasa baryo na kami, ay huwag kaming basta-bastang tatanggap ng pagkain sa mga taong hindi namin kakilala. Lalong-lalo na daw ako, kasi dayo lang ako doon. Ako naman ay nagtataka. Tapos tinanong ko si ate Lydia kung bakit. Sabi nito, sa baryo namin ay may bantog na pamilya ng mga aswang. Hindi pa naman napapatunayan na aswang talaga sila kasi wala pa namang nakakakita na nang biktima sila ng tao sa baryo namin. Pero marami na ang namamatayan ng mga alagang hayop sa lugar namin. Kaya yung pamilya na iyon ang pinaghihinalaan namin. Mahabang paliwanag ni Ate Lydia. Ako naman ay napatulala na lang na parang pakiramdam ko ay gusto ko na lang umuwi kasi bigla akong natakot. Nagwika naman si Merlita na hindi ako dapat matakot kasi hanggat di ako tumatanggap ng pagkain mula sa ibang tao ay walang magiging problema. Tapos sabi pa niya ay lagi niya akong sasamahan pag nandun na kami kaya wag na daw akong mabahala. Lumipas ang 1 oras ng paglalakad ay nakarating na kami
sa baryo nila Merlita. Sobrang ganda sa kanilang baryo. Napakasimple ng lugar. Madami na ding mga tao ang nagbebenta sa gilid ng kung ano-ano. Nadaanan pa nga namin ang isang peryahan. Sabi ni Merlita, mamaya daw ay pupunta kami doon upang mamasyal. Pupunta din kami sa plaza upang manood ng mga palaro at palabas. Nang makarating na kami sa bahay nila Merlita, ay nagpaalam kaagad si Merlita na magtutungo lang kami sa may plaza upang manood ng mga palaro. Pinayagan naman si Merlita ng kanyang mga magulang at nagbilin lang na wag lalayo at umuwi bago magtanghalian. Habang naglalakad kami ni Merlita, ay may napansin akong na isang lalaki na sumusunod sa amin. Kanina pa ito nakasunod. Iniisip ko na lang na baka pupunta rin ito sa plaza. Kaya binaliwala ko na lang. Tapos nang malapit na kami sa plaza, ay may biglang tumapik sa akin. Nagulat naman ako. Tapos paglingon ko, ay may isang matanda. Sabi nito, Ay, pasensya ka na, iha. Akala ko ikaw yung apo ko. tapos sabay alis nito. Hindi na ako nakapagsalita pa. Dahil sa nagulat ako, si Merlita naman ay hinila naman ako kaagad papunta sa plaza upang makalayo na din doon sa matanda. Nang makarating na kami sa plaza, ay nagwika itong si Merlita. Sabi nito, Lita, yung matandang kaninang kumausap sa'yo ay yung isa sa pamilya na sinasabing bantog na aswang dito sa lugar namin. Ako naman ay nagulat sa nalaman ko at bigla akong kinabahan. Lumipas ang mga oras. Habang nanonood kami sa plaza ay hindi ako makapagsaya kasi naiisip ko yung itsura ng matanda at parang may iba akong nararamdaman sa sarili ko. Nagbubutil-butil din ang pawis ko at pakiramdam ko nalalagnatin ako. Kaya sinabihan ko na si Merlita na bumalik na kami sa bahay nila. Kasi kako, sumasama ang pakiramdam ko. Kaya agad kaming umuwi. Habang naglalakad na kami pa uwi, ay napansin ko ulit yung lalaki na kanina pa nakasunod sa amin. Tapos, mas kinagulat at pinaglaki ng mata ko ay ang nasa tabi nito. Yung matandang kanina na tumapik sa akin. Yung matanda na sinasabi ni Merlita na isa sa mga bantog na aswang dito sa baryo nila. At nakangiti ito sa akin. Ngiti na wari mo'y may masamang gagawin. Kaya binilisan ko na agad ang aking paglalakad. At halos hilahin ko na si Merlita upang makabalik na kami sa bahay nila. Hindi na talaga kasi maganda ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Nang makarating na kami sa bahay nila Merlita, ay nagtaka naman ang mga magulang nito. Kasi ang aga daw naming makabalik at bakit parang hingal na hingal kaming dalawa. Magsasalita pa lang sana si Merlita ay bigla na lang akong nahilo. Pag upo ko, bigla na lang nang dilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Nang magising ako, ay nasa silid na ako nila Merlita at nasa tabi ko si Merlita na matamang pinagmamasdan ako habang nakahiga. Oh, gising ka na pala, Lita. Wika ng kaibigan ko. Anong nangyari sa akin? Pagtatanong ko pa dito. Kanina kasi, bigla ka na lang hinimatay. Sagot naman ito sa akin. Ganun ba? Pasensya ka na ha. At naging problema pa ako dito sa inyo. Hingi ko naman ng paumanhin dito. Nako, ano ka ba? Wala yun. Ngiting wika naman ito. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Merlita, ay ang pagpasok ng kanyang ate Lydia, kasama ang isang matandang lalaki. Sabi ni ate Lydia, ito daw si Tatang Simeon, isang albularyo
at manghihilot sa kanilang baryo. Bantog din ito bilang isang magaling na albularyo at manunugis ng aswang. Nang makapasok na sila sa kwarto, ay nagwika kaagad ang matanda. Sabi nito, Namarkahan ka ng isang aswang, iha. Malamang hindi mo ito namalayan pero nalagyan ka na nila ng tanda na ibig sabihin ikaw ang punteriya nila upang maging hapunan o pagkain. Pwede ding gusto ka nilang gawing kalahi nila. Ako naman ay nagulat. Pakiramdam ko ay mahihimatay ulit ako sa takot. Sabi sa akin ng kaibigan mo may nakasalamuha kayo kanina na isang matanda at merong sumusunod sa inyo na isang lalaki. Pagtatanong pa nito, ako naman ay napatango na lang at pinalarawan pa nito ang itsura ng matanda at lalaki sa akin. Tama nga ang kaibigan mong si Lolita. Ang matandang iyon ay si Ninita at ang lalaki naman ay ang kanyang panganay na anak na si Rolando. Mga kilalang bantog na aswang dito sa baryo namin. Ang ginawang pagtapik sa iyo ni Ninita ay gawain nila upang markahan ang kanilang biktima. At ang ginagawang pagsunod naman sa iyo ng isang lalaki ay upang batiin ka o ikaw ay inuusog niya. Kaya bigla na lang sumama ang pakiramdam mo kanina. Mahabang pagpapaliwanag ng matanda. Ako naman ay hindi makapagsalita sa mga nalaman ko sa mga oras na yon. Akala ko dati ay gawa-gawa lang ang kwento patungkol sa mga aswang sa baryo nila Merlita. Yun pala ay totoo. At ako pa mismo ang makakaranas ng pang-aaswang nila. Nagwika pa ang matanda na sabi niya, Huwag kang mag-alala, iha. Nandito naman ako at nandito ang pamilya ng kaibigan mo. Hindi ka namin pababayaan. Hay nako, ang mga aswang talaga. Walang pinipili. Hay nako. wika nito. Sabay lagay ng kamay niya sa ulo ko at may binubulong na orasyon. Hindi mo madidinig ang orasyon na iyon, pero makikita mo na bumubuka-buka ang bibig nito. Nang matapos na siya, ay may iniabot na siya sa akin na isang maliit na telang pula na may laman sa loob. Sabi niya ay pangontra daw iyon sa mga masasamang nilalang upang di daw ako malapitan. Hindi na ako lumabas ng kwarto na iyon at sinamahan naman ako ni Merlita. Kumukuha na lang kami ng pagkain sa labas, tapos doon na kami sa kwarto nila kakain. Naging masaya at maayos naman ang araw namin, kahit na nasa loob lang kami ng bahay nila Merlita. Lumipas na ang buong araw at sumapit na ang gabi. Hindi na ako pinauwi ng magulang nila Merlita kasi alanganin na at bukas na lang daw ako umuwi. Ihahatid na lang daw nila ako at may pupuntahan din naman sila sa baryo namin. Kaya pumayag na din ako kasi lubhang delikado ang umuwi pa at ayoko din naman na maging hapunan ng mga aswang sa kanilang baryo. Akala ko magiging panatag na kami kasi nga nandun ang matandang albularyo at nasa loob pa kami ng bahay nila Merlita. Ngunit sadyang hayok sa laman ang mga aswang dito sa baryo nila. Kaya nung gabing iyon, naranasan ko ang gabing masasabi ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Habang nasa kwarto kami nila Merlita, bandang 6:00 ng gabi, madidinig mo pa ang tawanan ng mga nagiinuman sa labas ng kanilang bahay. Kami naman ni Merlita ay naglalaro lang ng sumka ng mga oras na yon. Nang biglang ang tawanan ng mga kalalakihan ay napalitan ng mga sigawan. Sigawan na parang may kaaway sila o may nilalang
natutugisin. Dinig ko pa ang sigaw ng isang lalaki. Sabi nito, Pare, ilawan mo dun sa may puno ng mangga. wika nito. Sabay nagsalita pa. Ano yun? Asong malaki ba yun? O baboy? Bakit nakakatalon sa mga puno? Gulat pa na sambit nung isa. May isa pa sa kabila, mga pare. Tumalon sa damuhan. Nagkakagulo na sila sa labas. Habang kami naman ay biglang nagulat nang bumukas ang pinto at biglang pumasok ang mama at ate Lydia ni Merlita kasama ang matandang albularyo. Ayos lang ba kayo dito, iha? Wika ng matanda. Opo, ayos naman po. Wika naman ni Merlita. Dito lang kayo at mukhang makikipagpatayan ang mga aswang na iyon upang makuha ka lang, iha. Wika pa nito, sabay turo sa akin. Ako naman ay halos di na makagalaw sa kinauupuan ko ng mga oras na iyon kasi sobrang takot na ako. Sabayan mo pa na maririnig mo na mga sigawan sa labas at mga angil at huni ng mga kakaibang nilalang. Lubhang nakakakilabot. Nang biglang may malakas na lumagapak sa bubong nila Merlita, lahat kami ay nagulat at nagsigawan. At halos magiba na ang bahay nila sa lakas ng pagyugyug nito. Hoy! Halimaw! Bumaba ka dito! At kami ang harapin mo! Sigaw ng isang lalaki sa labas. Nang may biglang nagtakbuhan sa labas at nagkagulo na sila. Habang patuloy ang kalampag ng nilalang sa bubong, biglang nagsalita ang matandang albularyo. Sabi nito, Hoy, Ninita! Alam naming ikaw yan. Kasama ang angkan mo. Alam din namin ang sadya nyo rito kaya kayo narito. Kaya wag nyo nang pangarapin na makuha itong bata na nandito. Mapasok nyo man kami dito, paniguradong mauubos ang angkan mo dito ngayong gabi. Huwag nyo nang uulitin ang ginawa ng asawa mo dati na naging sanhi ng kanyang kamatayan. O baka gusto nyo nang sumunod sa asawa mo sa kabilang buhay. Sige, pagpatuloy nyo lang. Basta siguraduhin nyo na mauubos nyo kami ngayong gabi. Kasi kung hindi, bukas ng umaga, susunugin namin ang bahay nyo nang tuluyan na kayong umalis sa baryo na ito. mahabang pagbabanta pa ng matanda sa nilalang na nasa taas. Patuloy pa din ang pagkaluskos ng nilalang na nasa taas. Ngunit unti-unti na itong humihina hanggang sa makarinig na lang kami ng tumalo na isang nilalang na nanggaling sa bubungan. Hanggang sa mawala na din ang komosyon sa labas ng bahay. At ilang minuto pa kaming nakiramdam hanggang sa pumasok na sa bahay ang ama ni Merlita at sinabing nagsialisa na yung mga aswang na sumalakay sa bahay nila Merlita. Ngunit may mga kainuman sila na mga nasaktan. Nagtamo ng ilang mga kalmot sa braso at ibang parte ng katawan ang dalawa sa kainuman ng ama ni Merlita dahil sa pakikipagbuno nila sa mga aswang. Sabi pa ng isa sa mga nasugatan, isa daw sa mga aswang ang natamaan ng itak niya banda sa braso nito. Kaya makikilala daw nila agad ito bukas kung sino ito. Kung hindi pa daw aalis ng baryo ang mga aswang. Pero kung hindi man daw umalis ang mga ito, napagplanuhan na nila na pwersahang palayasin ang angkan ng mga aswang. Nakahinga naman kami ng maayos sa mga narinig mula sa tatay ni Merlita. Hanggang sa sumapit na nga ang umaga at inihatid na ako nila Merlita kasama ang kanyang ama. Pinadala na din sa akin ng matandang manggagamot ang habak upang kontra na kanyang ginawa upang hindi na daw ako paginteresan
ng mga gantong nilalang. Hanggang sa sumapit ang ilang linggo. Nang makapasyal sa baryo namin si Merlita, naikwento nito sa akin na umalis na daw sa baryo nila ang angka ng mga aswang. Nagtulong-tulong daw ang lahat ng taong baryo na tuluyan silang mapetisyon at mapalayas nang walang ginagawang karahasan. Kahit na daw kasi bantog na aswang sila, hindi pa din pwede na sila ay paslangin ng basta-basta. Naging panatag naman ang kalooban ko sa mga nalaman ko. Kasi kahit sa tumanda na ako, hindi ko na ulit nabalitaan na may nananalasa ng mga aswang sa mga kalapit baryo. Pero yung naging karanasan ko ay hindi ko talaga makakalimutan. Kasi kamuntika na ako maging panglaman ng tiyan ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po, Sir Nard, ang aking kwento. Naway nagustuhan nyo. At sa susunod po ay ibabahagi ko din ang iba pa naming karanasan kasama naman ang mga kapatid ko patungkol pa din sa ganitong nilalang. Maraming salamat po kung inyong mapipili. Lubos na gumagalang, Lola Lolita.